about dun sa testing na pwede siya kahit saan. I know we're pushing for the accessibility yung sa testing, pero is it true ba na pwede yun, yung first area kung saan sila madilim ganyan sa parang I don't know kung overpass ba siya or what. Pero pwede ba talaga mangyari sa totoong buhay na doon magte-test or doon sa may puno kung saan yung second na test, nag-try sila mag-test? Yun lang. Yes po. Usually, ito yung mga tinitrain ng HASH, yung HIV and AIDS Support House. So, dahil 2023 ako naging volunteer ng HASH, tapos doon ako na-orient na, ano ba itong CBS motivators na to? Parang, ang gap na binibridge ng mga CBS motivator ay yung mga, halimbawa, ang key population ay young professionals or yung mga estudyante. Most of the time, pagtapos ng school, sarado na yung mga clinic, sarado na yung mga ahensya ng gobyerno, wala na mag-accommodate. So, dahil doon, we have to mobilize the community, peer-to-peer, private, confidential, kung saan komportable yung kliyente, kung saan din komportable yung motivator. And to share lang din na kung allowed ba talaga, parang nasa emergency na tayo eh. Parang kung hihintayin pa natin, pipila pa tayo sa clinic. Dapat talaga sa clinic. Pero hindi kasi lahat may accessibility para makapunta sa mga clinics na yun. At hindi rin naman bukas 24/7. And I think yun din yung gap na pinupunan ng HIV and AIDS Support House, yung HASH. And example lang din pala na kung saan pa ako nag-test before. Sa gitna ng Manila Bay, yun din sa may aisle. Kasi yung someone ay marami siyang kilala dun sa Malate area. So bawal siyang makita na merong someone na nag-test. And I think yun din yung mensahe na kayang mag-testing ng kaliit na espasyo kahit saan, basta komportable ka. Nag-agree din yung kliyente. But yun, short answer, yes po, nangyayari po talaga siya. Sa parking lot, ganyan, sa McDo, testing, basta komportable yung kliyente. Basta I think yung importante doon, basta yung kliyente, komportable siyang gawin yun sa kung saan man. Ako, add ko lang. Chika lang din. Before, nagpa-test ako sa isang clinic, to sa probinsya na to, sa amin, sa Cavite, ng Cavite. Tapos parang, nagpa-test ako, tapos wala akong malalapitan, wala akong kaibigan na masasabihan kung saan ako pupunta, whatever. Kasi, mag-isa lang ako. So, sumakay ako ng jeep, kaya malati, ganyan, bumaba ako. And then parang, pabulong ko siyang binubulong na, HIV testing po. HIV testing. Tapos, galit yung babae, na parang, ano? Tapos naka-microphone siya sa buong clinic. Tapos sinigaw ko na parang HIV testing po. Tapos sabi niya, HIV testing! Sabi ko, oh my God. So parang, alam mo yung parang gusto ko pa bang tumuloy or not? And alam mo yung umuwi ako ng nahihiya sa sarili ko na tama bang mahiya ako sa sarili ko? And then it's so nice na meron palang ganito. Nung nakilala ko si Ray, meron palang ganito na nag-volunteer na, alam mo yun, making sure na komportable yung client and at the same time, komportable din yung motivator to do the testing. So, ayun. I think it's really about the rapport building, di ba? Parang importante na may connection yung CBS motivator and even yung client. Kasi siguro doon pumapasok yung comfortability and yung pagiging accessible niya. Once na yung client mo, komportable siya doon sa CBS motivator, so magiging komportable din siya wherever man sila magpa-test and kung ano man yung magiging daloy ng conversation nila. And of course, sharing the result with one another. So, any more questions po? Josh. Yes po.